So apparently, kinancel po ng Dumaguete City Government ang permit na ibinigay nila para makapagsagawa ng rally ang hakbang ng may isog, ng rally po ng mga DDS. Kinancel nila ang permit dahil napag-alaman nila na kukulangin po sila sa pulis. Yun po yung nabasa kong dahilan kung bakit kinancel ang permit. Kaya naman agang-aga po, nakita ko po sa aking newsfeed ang mga reklamo at paninisi na naman po ng mga kababayan nating DDS. Nagrereklamo sila at naninisi na naman po sa national government. Yung iba, nakita ko na sinisisi na naman po ang Pangulo dahil nga daw po na-cancel ang kanilang permit. Well, unang-una, LGU po ng Dumaguete ang nag-cancel ng permit dahil meron po silang valid reason. Ito po yung mga post ng mga kababayan nating DDS, andyan, at nagpapakita na masama po ang loob nila dahil na-cancel nga po ang permit nila. Kung matatandaan po natin sa Bulacan ay hindi rin natuloy yung kanilang rally. Sabi nga dito ni Jason sa napakababaw ng dahilan ng Dumaguete City Government. Ayan, mababaw daw po. Sabi pa nung isang post niya, binigyan ng permit, pinayagang makapag-set up, subalit kagabi ay pinabaklas ng mayor yung stage setup. Dahil nga daw po, kukulangin ng pulis na magbabantay. Sabi dito ni Maricar Serrano, hakbang ng maisog rally in Dumaguete will move to Freedom Park in front of the provincial capital of Dumaguete on Tuesday. Ayan, sa May 7 pa din. So sa madaling salita, tuloy pa rin naman yung kanilang rally, no? So hindi ko maintindihan kung bakit nila sinisisi ang national government or si Pangulong Bongbong Marcos. Yung ibang nakita ko, sinisisi ang First Lady. Parang lahat na lang talaga sinisi ang First Lady, no? So nakakapagtaka na lamang. Local government po ang nagpasya dito. Anyway, tuloy pa rin naman Tuloy pa rin naman yung kanilang rally. Pero ito, real talk mga kababayan, baka ma-open po ang ating mga kababayan DDS dito. Ang ating pong kasalukuyang gobyerno ay sa kabila ng pambabastos at kung ano-anong binabato sa Pangulo, sa kasalukuyang gobyerno, ito'y tahimik at patuloy na nagtatrabaho. Hindi naman natin siya nakakitaan na nakikipagbastusan at hindi rin natin siya nakakitaan na, alam yun, nagpapatumba ng kung sino-sino na laang, hindi dumadaan sa proseso ng batas. So, in a way, nagtatrabaho ng tahimik ang gobyerno. Ito lamang ang tanong ko sa ating mga kababayan na wala nang ginawa kundi mag-rally ng mag-rally. Regular na rally ang ginagawa nila. Ang tanong ko lamang po sa inyo, yan po bang pagrarally nyo ay nakapagpatayo ng mga classroom, kagaya ng naipatayo ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo dito sa Don Manuel Abela Central School at Rosario V. Maramba Elementary School sa Naga City? Nakapagpatayo ba ng classroom yung pagrarally nyo? Nakapagbigay ba ulit ng mga bagong classroom gaya ng binigay ng angat buhay nila Atty. Leni sa Naga, yung inyong pagrarally? Nakapagpatayo ba ng classroom yan? Nakapag-turn over ng bagong classroom ulit na naman ang angat buhay nila Atty. Leni dito po sa Mac Mariano Elementary School. Mga bagong classroom. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang kasalukuyang gobyerno ay nagtatrabaho. Kung tayong mga Pilipino ay tahimik na rin nagtatrabaho at tumutulong sa gobyerno, for sure may magiging resulta, may magagawa tayo. Yung pong regular na pagrarally nyo, nakapagpatayo ba yan ng mga classroom? Kailangan po yan ng ating bansa, ng ating mga mag-aaral, mga estudyante. Yung bang pagrarally nyo ay makakapag-construct ng mga panibagong classroom na naman dito sa Basilan, kagaya ng mga pinapagawang classroom ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo diyan po sa mga kababayan natin na nakatira sa Basilan. Yan po bang pagrarally nyo ay makakapagpatayo ng classroom diyan sa Iloilo, kagaya ng pinatayo ng angat buhay nila Atty. Leni? Ayan po, mga bagong classroom sa Iloilo, bigay ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo. Yan po ang nagagawa kapag hindi rally ng rally. Yan po ang nagagawa kapag nakikipagtulungan sa gobyerno. Yan bang pagrarally nyo, mga kababayan naming DDS, ay nakapagbigay ng classroom o nakapag-turn over ng classroom kagaya ng turn over nila Atty. Leni? Ayan po, ng angat buhay nila Atty. Leni. Tahimik lamang na nagtatrabaho, may nagagawa sa bansa, may naitutulong sa gobyerno. Ito, dormitoryo naman po sa Camarines Sur ang pinapatayo nila Atty. Leni. Ito naman, dormitoryo ulit sa Southern Luzon State University sa Infanta, Quezon. Dormitories ang pinapatayo nila. Ito, na-feature pa sa Philippine Star. Panibagong dormitoryo. Ayan mga kababayan. O ito, nag-turn over ng bagong angat buhay dormitoryo sila Atty. Leni. Yan, binahagi ni It's Paulo. Yan po ang nagagawa kung nakikipagtulungan sa gobyerno. Ito yung iba pang resibo
sa pinapagawang dormitoryo sa Southern Luzon State University. I think at this point of time, tapos na po yung dormitoryo na yan. Ito pa, sa pagkakaunawa ko dito, nagbigay sila ng mga kitchenware para dun sa mga estudyante na titira doon sa dormitoryong pinatayo nila. Ayan, para may magamit ang mga estudyante. Tapos ito, another dormitory na naman. Ito naman ay sa Palawan State University, mga kababayan. Handog ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo. Yan ay ilan lamang po sa mga proyekto at programa na ginagawa ng angat buhay nila Atty. Leni para po sa ating mga mag-aaral, para makatulong sa ating mga kababayan at sa ating kasalukuyang gobyerno. Yan po ay mga proyekto nila na may kinalaman sa edukasyon. Maliban pa dyan, may mga proyekto rin sila para sa livelihood, makapagbigay ng livelihood sa ating mga kababayan, pangkabuhayan. May mga proyekto rin sila para sa mental health, may mga proyekto rin sila para sa kalikasan, may mga proyekto rin sila para sa mga kababaihan, sa mga nanay, at marami pa pong nakahandang proyekto na tiyak na mapapakinabangan ng ating mga kababayang Pilipino at ng ating bansa. Malaking tulong po para sa kasalukuyang gobyerno. Kung ang kasalukuyang gobyerno ay nagtatrabaho ng tahimik na dinededma na lamang ang mga pambabastos at mga walang kapararakang pambabatikos at panawagan na mag-resign, dapat tayong mga Pilipino ganun din. Tahimik tayong tumulong sa gobyerno. Yung mga maliliit na bagay na pwede natin gawin, gawin natin. Yung simpleng pagtitipid ng kuryente at pagtatanim ng puno at ng halaman, makatutulong yan para mabawasan ang init, mapabagal ang global warming. Kapag tayo ay pare-parehong ganyan ang ating mindset, imbes na tayo ay nagwewelga, nagrarally na wala namang na-aim, wala namang nakakamit, no? Wala namang goal na nakamit, no? Na mapapakinabangan ng bansa natin at ng ating mga kapwa Pilipino, bagkus na maglaan tayo ng energy, gumastos ng panahon sa mga rally-rally na yan, gawin natin yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno ngayon at ng team ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo. Panigurado, uunlad, aangat po ang ating bansa. Tayo po'y makakaahon sa hirap, gaganda, yayaman po ang ating bansa kung pare-parehong nagtutulungan. Napapagod lamang po kayo mga kababayan naming DDS. Naglalaan kayo ng oras, enerhiya, at for sure napapagastos kayo dyan dahil pagpunta nyo sa venue, pagkain nyo at kung ano-ano pa, mga kailangan nyo. No? Imbis na gumastos, maglaan ng panahon at ng enerhiya nyo sa mga rallying ganyan, ilaan nyo na lamang sa mga bagay-bagay na makakatulong sa ating bansa, sa ating mga kapwa Pilipino. Mag-put up kayo ng mga proyekto or NGO, kagaya ng angat buhay nila Atty. Leni Robredo, gumawa kayo ng mga programa na mapapakinabangan ng ating mga kababayan. For sure, ma-appreciate yan ng mas maraming Pilipino. Matutuwa pa sa inyo ang mga kababayan natin. Kami, matutuwa sa inyo. No? Kaya ako, kahit natalo kaming mga kakamping, natalo si Atty. Leni Robredo, masaya pa rin ako at proud pa rin ako dahil yung sinuportahan ko ay may kakayahang tumulong sa nanalo sa kasalukuyang gobyerno para sa kapakanan ng mga Pilipino ng mas maraming Pilipino. Hindi pang sariling interes. Kasi kung pansariling interes ni Atty. Leni Robredo ang kanyang ipupush, ang kanyang i-advance, magpapawelga rin yan. Mananawagan niya ng rally sa mga supporters niya, no? At gagawin niyan ang ginagawa ng mga kababayan natin DDS. Pero hindi ganoon si Atty. Leni. Ang gusto niya at ang main concern niya ay ang kapakanan ng mga Pilipino, makapagserbisyo sa ating bansa. Kaya naman kahit kami po ay nalungkot, ay natalo kami, pinangunahan pa rin kami ni Atty. Leni. Siya pa rin ang nagsilbi sa aming role model, no? Natularan namin siya na imbis na tayo magmaktol, manawagan ng resignation, no? Tumulong na lamang tayo. Mag-ambag tayo, gumawa tayo ng mga bagay-bagay na makakatulong sa kasalukuyang gobyerno na nagtatrabaho rin naman ng tahimik at may ginagawa para sa kapakanan nating mga Pilipino. Nangunguna na ang Pangulong Marcos Jr. para paunlarin ang bansa natin. Tumutulong sa Atty. Leni Robredo, pinangungunahan din niya ang kanyang mga supporters para tumulong sa kasalukuyang gobyerno at sa bansa natin. Bakit pa kailangan may manawagan ng pagkakawatak-watak na ihihiwalay ang Mindanao? Bakit may ganun? Diba dapat magsama-sama na tayo? Kung meron po kayong gustong mangyari, tuparin nyo na lamang pagdating ng 2028 election or 2025. Ilang buwan na lang, 2025 election na. For the meantime, i-google natin ang ating oras, enerhiya, ang ating lakas para makatulong sa ating mga kababayang Pilipino para iangat ang ating bansa. Mas mabuti yon at yon ang mas tamang gawin para
sa ikauunlad natin bilang isang bansa. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.